Para maiba naman po yung ating kwento, lagi na lang tayo politika, issue sa China, issue sa Uniteam na nalusaw na. Dito naman po tayo sa ibang kwento mga kababayan na pwedeng pakinabangan ng ating mga mamamayang Filipino, lalo ng ating mga kabataan. Kasi po, may proposed bill po. Ito yung maganda po. Sabi dito sa balita ng Inquirer, Bill proposes financial literacy subjects in high school. Di ba? Maganda mga kababayan. Hindi man lang anya naisip ito ni Inday. Busy kasi yung utak ni Inday mga kababayan sa issue ng confidential funds. Saka yung posibleng sword of Damocles na bumagsak sa kanilang mag-ama. Yung issue sa ICC, running na po yung mga dilawang DDS. Tinuturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na nakipagsabwata na sa mga dilawa. Kayo yung may gawa ng problema ninyo. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo itong magandang proposal po sa Kongreso, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. Kahit po saan kayo gustong pumunta, pabook kayo dito sa amin para makamura po kayo. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, ang dapat nag-initiate nito, mga kababayan, si Inday mismo. Kumbaga, kailangan ng legislation po. Kung hindi sana di-focus, mga kababayan, si Inday sa kanyang trabaho, di siya sana nag-endorse nito. Sila yung nag-draft, kasama yung kanyang technical team, para i-propose po sa Congress. Kaya lang po, imaman yung pinagkaka-busy-busy yan yung confidential funds po, yung talagang nagpapasaya lang sa kanya at nang tanggalin po yung confidential funds. Umasim na po yung kanyang pakiramdam sa Marcos administration. Hindi na po nag-send off. Pampuntang Japan, mga kababayan si Inday, hindi rin sumalubong. At hindi rin mga kababayan sumama, hindi na nag-appear doon sa signing ng national budget for 2024. Dati nandun siya last year, ngayon wala na po. Umasiman niya Mr. Maravillas yung pakiramdam. Mabuhay ito pong congressman. Pagaling po ito, kailangan talaga yung financial literacy. Ituro po sa ating mga kabataan para gumanda yung buhay. O sabi dito, how about subjects on saving, investing, insurance, and taxes for senior high school students? Cagayan de Oro City Representative Lordan Suwan has proposed to include financial literacy education in the senior high school curriculum to help the youth make informed decisions about their finances in the future. Ito yung mga brilliant pong proposal. Ito yung dapat binaviral po ninyo, mga kababayan, para makilala ng mga mamamayang Filipino ang congressman na to na nakaisip ng napakagandang idea. Financial literacy, investment, maturuan as early as high school age para umangat sa buhay yung mga mamamayang Filipino.
Kasi tingnan ninyo po, tinitrain po ang mga Filipino na maging worker lang. Hindi ko man minamasama yung maging worker lang. Kaya lang po, sa pagiging worker lang, yung sweldo ng worker talagang ganyan. Dapat from worker, pag sila ay nagkaroon na ng tamang lakas ng loob and opportunity na makapag-establish ng sariling hanapbuhay through investment po, they could start their own business. Di pa ba? Natutulang po, ako kung hindi ko po pinag-aralan yung negosyo, siguradong tumatanda tayo siguro ngayon na hindi natin nagagawa at na-enjoy yung na-enjoy natin ngayon. Kasi sa totoo lang po, college pa lang, nagtatrabaho na po ako. At siyempre, yung sweldo po sa pagtatrabaho, sapat lang para sa pangangailangan sa araw-araw. And most of the time, kulang pa. What? Di ba? Kung ano-anong mga sidelines yung pinasok ko po, double po ako, nag-extra job para i-augment yung aking kita po. Kasi siyempre lumalaki na yung aking mga anak, yung gastusin sa bahay po, lumalaki na. Buti na lang po, naturuan ako magtinda-tinda. Di ba? Kaya, pinasok ko po yung pagtinda-tinda. Ito na tayo. Gumaan na po yung ating pamumuhay. Yun ang dapat na ma-share natin sa ating mga kabataan as early as senior high. Kaya maganda po itong proposal, mga kababayan. Financial literacy. So sabi rito, Suwan filed House Bill 9162 or the Financial Literacy Education Bill amid concerns that few Filipinos have a good grasp of financial literacy. Kaya po mayaman dito yung mga Chinese. Bata pa lang, tinuturuan na ng kanilang tatay na negosyante. May mga may-ari ng tindahan sa kung saan-saan. Di ba? So, namana nila, siyempre. So, nangyari, yung mga Chinese, sila yung employers. Yung mga workers sa SM, mga Filipino, wala man ako nakita mga Chinese na nagtatrabaho sa SM po, na mga empleyado ng kumpanya. Siguro, mga top positions, mayroon. Pero yung mga lahat Filipino. So, ang boss dito sa sariling bayan natin, mga Chinese. Kaya nilo-lockdown po tayo, mga kababayan, ng mga dayuhan. Minamaliit tayo. Kasi yung mindset natin po, maliit. Di ba? At sabi po sa kasabihan, pag pobre ka, wala kang pera, sabi po sa old saying, ang taong walang pilak, parang ibong walang pakpak, hindi makagalaw, hindi makalipad. Walang kwarta eh. Pero pag may kwarta ka, buwelo ka, pwede mong gawin yung mga plano mo. Di ba? Sabi rito, he said the measure recognized the need to enhance financial literacy in the country to improve the economic well-being of every citizen and society. Buti na lang may nakaisip nito. By integrating financial literacy into the education system, the proposed measure aims to equip students with the knowledge, skills, and attitudes necessary for informed financial decision-making, managing personal finances, and contributing to the nation's economic development, sabi po ni Zoan. By teaching financial literacy in basic education, we can equip young individuals with the knowledge and skills necessary to navigate the economic landscape and make informed decisions, promoting their financial well-being and contributing to a healthier economy. Di ba? Napakaganda ng proposal at dapat yung positive mindset po, ituro din po. The mindset of the rich dapat ituro sa mga kabataan. Kasi bakit po mahirap ang karamihan po sa atin? Yung mindset po sa pobre, reklamador. Yung pobre pong mindset, konting trabaho, mas marami yung pahinga. At kung magwaldas po ng pera,
yung tininabawan niya sa buong linggo, inubos po sa inuman sa fiesta. Habang yung mga negosyanteng Chinese, sige ang tinda sa fiesta, nagtatrabaho pa rin. Kahit ngayon, no? Mga kababayan, sa bagong taon, sa pagsalubong ng bagong taon, yung mga malls bukas po. Di ba? Hinihigop yung bonuses ng mga workers. Yung mga empleyado sa gobyerno, yung mga nagtatrabaho sa mga kumpanya at sa abroad, magkikita ninyo. Nandiyan nagtatambayan sa mga malls para mag-party-party. Di ba? Dito ang tawa si Henry C. Ay, patay na pala si Henry C. Yung pamilya ni Henry C. Kaya in-extend nila yung mall hours. Ganon ang mindset ng mayaman. Para umaba yung panahon ng paggastos ng mga trabahante pa. At kung walang disiplina, uubusin yung bonus. Wala nang natira, mga kababayan, kasi pinagyayabang. I-blow out ko niya yung mga kapatid ko, yung buong family, kasi galingan niya akong abroad. Inaasahan ako na magbibigay. Ayun, boss, mga kababayan. Yan ang mindset ng mahirap. Kailangan maturuan ng tamang mindset. Mindset ng mayaman. Pag na-acquire mo na yung mindset ng mayaman, payaman ka na. Yun ang ibig sabihin yan. So, dapat kasama yon sa ituro sa ating mga kabataan para umangat po tayo sa buhay. Ako, kung hindi ko yun na-acquire po, nagkwampo ako, nagbasa ng libro, nag-attend ako ng seminar, kasi hindi man nga tinaturo sa eskwelahan kung paano yumaman. Walang kurso po sa eskwelahan, mga kababayan, kung paano yumaman. Ang tinuturo, ang kurso sa eskwelahan, business management, mag-manage ng negosyo ng ibang tao, accounting ng kwarta nang hindi kanya. You see? Mag-teacher. Maganda ang teacher. Nakapagbasa tayo. At utang natin yung ating pagiging... yung nagkaroon tayo ng edukasyon na tama. Galing sa ating mga teachers. Engineer, abogado. Ayan, mga kurso po. Police, sundalo. Hindi man po tinuturo kung paano yumaman. Kaya tama ba ito? Financial literacy. Mga kababayan, mabuhay si Congressman. Ayan man lang po. Dito nagsimula. Sa pagtinda-tinda. Minamalita ko ng iba. Tinda-tinda niya ng pampapugi. Siya niya, hindi man pumugi. Hindi man po ito pampapugi. Ito sa, mga kaso-kasuan, yung mga masakit-sakit sa kasuan, Firmax po, try po ninyo. Ito yung pampabata. Ako, 57 years old na. Sabi ng aking mga katrabaho, siyak sila. Ikaw, Anya Dante, lumipas yung almost 30 years. Or more than 30 years. Hindi man nagbago yung itsura mo. Parang 25 years old ka pa lang. Sabi ng katrabaho ko dati sa radyo. Effective adya, sabi ng nag-react din kasama kong student patrol. Kasi anya, may Firmax at Automax. Sabi ko sa inyo, kami mismo yung model. Try po ninyo. Anti-aging po siya. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink para naman po sa... sa mga cancer patients po, hindi man po siya gamot, food supplement siya. May anti-cancer properties kasi po, yung goji berry. Try lang po ninyo. Ayas? Yan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.